Hello guys! Welcome back sa ating YouTube channel. So panibagong video, panibagong tutorial at tips na naman ang aking isi-share sa inyo. So kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka lagi sa mga videos pa na aking gagawin. So sa video na ito guys, pag-uusapan natin kung ano yung mas magandang bilhin, kung direct cooling or no frost. Dahil meron nagtatanong sa akin kung ano ba talaga yung mas maganda na bilhin. So pangbahay or pangtindahan. So sa video na ito guys, magbibigay ako ng tips sa inyo kung ano yung mas magandang bilhin na refrigerator para sa bahay. So pag-uusapan natin dito yung dalawang klase ng ating refrigerator, lalong-lalo na pagka pangbahay at pangtindahan. So ito yung direct cooling at ito yung no frost. So ano ba yung pipiliin mo dyan, yung dalawa na yan? Pagka halimbawa, ang hanap mo na refrigerator ay pangtindahan, gusto mong gumawa ng yelo, kailangan mong bilhin pangtindahan or yung panggawa ng yelo is mag-direct cooling ka. So ayan, ganyan ang itsura ng direct cooling. Sa freezer pa lang makikita mo na kung direct cooling yan. So kung ang direct cooling o yung freezer na nakita mo, pamilihan ng appliances is plain lang na white na ganyan. Ayan, yung nakikita nyo sa screen. So, pag nakikita mo na ganyan naka-plain lang, na wala kang nakikita na mga butas o mga plastic dyan sa loob, na mga labasan ng hangin, yan yung tinatawag na direct cooling. So, bakit nga ba siya tinawag na direct cooling? So, direct siya na nagpapalamig dun sa ating freezer. So, wala siyang fan na tulad ng mga no-frost. Napapansin nyo sa mga direct cooling guys, may mga wire yan na nagpapalamig. Yun yung tinatawag na evaporator. No? So yung evaporator na yon, yun nagpapalawig at nagyelo dun sa ating freezer, no? Yun lagi yung ating titignan. So pag yun ang nakita mo at pangtindahan, pangbahay mo lang yung refrigerator, direct cooling yung nakita mo. So mapunta naman tayo dito sa tinatawag nating no frost guys. So sa no frost naman, kung mapapansin mo, ganito ang itsura ng no frost. Ayan. So sa freezer pa lang guys, meron ka makikita na mga butas-butas dyan na mga labasan ng hangin. So sa mga butas na yan, yung cover dyan yan, is meron fan yan na umiikot. So yung fan na yon is yun yung nagpapalamig at nagse-circulate dun sa ating freezer. So yung mga butas na yan, halimbawa, ang nabili mo is no frost. Maganda ito sa pangbahay lang, no? Pang personal, pangbahay. Bakit ko nasabi na maganda? Dahil nga inverter na siya. Bukod sa napakatipid na siya sa konsumo ng kuryente, is no frost na siya. Frost-free kung tawagin. Hindi mo na kailangan na linis ng ating refrigerator. Meron din kasi nag-message sa akin at nag-comment na, Sir, bakit ganun yung no frost ko? Parang may mga tumutulo na mga tubig. So, ayun nga. Pagka may napapansin ka na parang may tumutulo na tubig, ibig sabihin nun nagdi-defrost na yung inyong no-frost refrigerator. No? So wag ka magulat doon dahil pagka nagdi-defrost yan, may maririnig ka na parang tubig na dumadaloy. So ibig sabihin, nagdi-defrost na yung no-frost. Ang no-frost guys, maganda ito sa pangbahay or personal lang. Wag mong gagamitin ito sa pangtindahan dahil ang sabi ko nga, ang no frost is hangin lang yung nagpapalamig sa ganya. Mapapansin nyo dyan sa freezer, may mga butas-butas yan. So pag tinakpan mo ng mga plastic yan or mga ice, yung butas na yan, hindi na makapasok yung lamig dun sa freezer. So ang mangyayari nun, mag-yelo yung ating fan dun sa loob, hindi na iikot yan, kaya magugulat tayo, bakit hindi na lumalamig yung aking freezer? Hindi na rin lumalamig dun sa baba. Ano po bang problema? Meron na bang sira yung aking refrigerator? So yan yung iiwasan natin. Pwedeng mag-yelo yan, hindi na mag-circulate o hindi niya na mapalamig yung freezer at yung sa baba ng ating refrigerator. So ang no frost guys, nire-recommend ko sa inyo kung pang bahay nyo lang, pang personal nyo lang, maganda ito dahil inverter na siya, napakatipid sa konsumo ng kuryente. Papunta naman tayo guys dito sa direct cooling. Ito yung magandang pangtindahan naman. No? Itong direct cooling na to is magandang gumawa ng yelo, magandang mag-stock ng mga frozen foods. Ito yung mga normal lang na mga refrigerator natin dati. Ito naman 2-in-1 na siya, pwedeng pangtindahan, pwede rin pangbahay. No? Pero pag ako yung papipilihin, so mas maganda itong direct cooling na bilhin. Dahil meron na rin mga nagbebenta ng mga direct cooling ngayon
na pangnegosyo na inverter na siya. Ito yung si Panasonic. So, hindi ko po siya ini-sponsor si Panasonic. Yan kasi yung isang kumpanya ko dati. So, dyan ako dati nagtrabaho sa Panasonic Company. Kaya, meron silang inverter na direct cooling na pangtindahan pa siya. Lahat kasi noon makikita sa mga refrigerator ay yung inverter, mga no frost lang. Pero ngayon, si Panasonic is meron na siyang inverter na refrigerator na direct cooling. So, ang kagandahan ng direct cooling, pang tindahan, pang bahay, pang gawa mo ng yelo, ito kasi yung kumakapal yung yelo dun sa freezer natin. So, lagi mong tatandaan, pag bibili ka ng pangtindahan na refrigerator, direct cooling yung bibilhin mo. So, sabihin mo lang dun sa pamilihan ng appliances, meron ba kayong pangtindahan dyan na refrigerator, yung direct cooling? Two-door din yun, guys. No? Pagkatingin mo dun sa freezer, plain lang yan, na parang box lang na ganon. So, yun yung direct cooling. Pero pagka nakita mo, pagbukas mo yung isa, is merong mga butas-butas dyan na labasan ng hangin, ibig sabihin nun, yun yung no frost na tinatawag. So, sana meron na naman kayo napulot na aral dito sa aking channel. Kung ikaw din ay gusto mo ding magtanong about sa mga appliances nyo, mag-comment ka lang dyan sa baba para magawan ko din ng video na tulad nito. So, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka lagi sa mga videos pa na aking gagawin. So, marami pa akong mga videos, mga tips na gustong i-share sa inyo about sa inyong mga appliances, refrigerator, mga aircon. I-hit mo na yan yung notification bell dyan at i-subscribe mo na para updated ka lagi sa mga susunod ko pa na i-share. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless. Ingat po tayo lagi.